Inilatag na ng Pangulo ang 4 na panukalang batas na ipinamamadali niyang ipasa sa Kongreso. Ang isa rito, apektado ang pamilya niya mismo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos ang 4 na priority bills na dapat daw ipasa sa lalong madaling panahon. Una sa listahan, ang Anti-Political Dynasty Bill. Sumunod naman ang Independent People's Commission Act, Party List Reform Act at ang Cadena Act o Citizens' Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. Kapag naisabatas, ang Cadena Act o Blockchain the Budget Act, sponsored by Senate Committee on Science and Technology Chairman Bam Aquino, may full access sa lahat ng government transactions ng publiko sa pamamagitan ng isang record-keeping system na tamper-proof. Sa pamamagitan nito, malalaman daw ng taong bayan kung paano ginagamit ang kanilang pondo hanggang sa pinakahuling sentimo. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look at the 4 bills and prioritize the passage as soon as possible. Present during the LEDAC were Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, and Majority Leader Sandro Marcos and other congressional leaders. Ang matagal nang nakabinbin na Anti-Political Dynasty Bill, maraming bersyon mula sa Kamara at Senado. Sa first regular session ng Senado noong Hulyo, ipinakilala ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang Senate Bill No. 35 na nagbabawal sa political dynasties hanggang sa second level of consanguinity. Sa Kamara, ang House Bill No. 1297 ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang kapareho nito na hanggang second level of consanguinity din ang prohibition. Ipinasa rin ni Senator Risa Ontiveros ang Senate Bill No. 1548 na hanggang 4th level of consanguinity naman ang nais na limitasyon. Ganito rin ang mungkahi ng Makabayan Bloc sa ilalim ng House Bill 209. Suportado ni House Speaker Bogie D ang iba't ibang bersyon sa Kamara kahit na marami rin siyang kaanak na nakaupo sa pwesto. Si PBBM mismo may 9 na kamag-anak sa gobyerno ayon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ang Independent People's Commission o IPC Act naman, malaki ang kaibahan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo ng Pangulo. Mas may kapangyarihan ng IPC dahil hindi lang subpoena power ang mayroon ito, kundi ang mag-issue ng whole departure orders, witness protection at mag-request ng pag-freeze ng assets ng mga individual. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.